Yo, what's up mga kabutingting? Yan, good morning sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan, mayroon ako ditong home service dito sa Barangay Ayahag. Ito ay sakop ng St. Bernard at napakalayo nito mga kabutingting. At maaga tayo nakaalis ng bahay. Ngayon ay siguro mga alas 8 na yata. O, anong oras na ngayon, boy? Alas 7? Ha? Yan, alas 7 pa lang daw pala mga kabutingting. Akala ko alas 8 na. So yan, ang problema nito mga kabutingting ay mag-wirings lang. Okay yung kanyang wash timer, okay rin yung kanyang spin timer. At ang brand nga pala nito ay Voyager 7.5 kilograms. Yan. At try natin itong i-wirings mga kabutingting. Ito naman kasi ay tinignan ko na at nag-text lang kasi sa akin yung may-ari nito. So bago ko ito umpisahan mga kabutingting ay disclaimer lang. Lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito yung umpisa natin at diretso tayo sa likod dahil nandoon yung mga pinagpuputol-putol ni Johnny. Ayan, nandito na tayo sa likod at kung nakikita nyo, puro na masking tape or ano tawag nito? Basta tape. Yun na yun. So tanggalin lang natin ito at matagal-tagal ko na rin itong tinignan at ngayon lang sila nagkaroon ng budget. Kaya ngayon lang din ito pinagawa. Ayan, kung nakikita nyo, yan putol-putol lahat ng wire. Pero yung power cord dito okay naman, walang problema. Ayan. Baba lang natin yung konti yung ating camera. Ayan, so ito yung mga pinagpuputol-putol. Yan, lahat ng motor nito mga kabutingting ay good. Kung sa baga ang gagawin ko lang talaga nito ay pagwa-wirings. Ayan. So tanggalin muna natin itong mga close-in wire connector dahil alam ko nilagay ko lang dito yung mga close-in wire connector nito. Ayan o. Kasi hindi ko alam kung nasaan yung iba. Para yatang isa na lang ang mayroon. Ito pala. Ayan. Wala na. So yan, bali tatanggalin din natin itong mga tornilyo na ito. Mukhang pahirapan yata dahil kinlawang yung mga tornilyo. So yung pagtanggal nitong tornilyo na ito mga kabutingting ay hindi ko na ipapakita dahil kung ipapakita ko pa, naku matagal. Ang diskarte ko lang pag mga ganito, ginagatlaan ko yan sa gilid ng hinang para makakapit yung aking side cutter. At pagkatapos nito ay mayroon pang isang magpapagawa, yun o, yung dryer na yon. So yan, bali istipot lang kayo, tatanggalin ko muna ng tornilyo itong takip na ito. So yan, bali natanggal ko na lahat ng tornilyo mga kabutingting. At talaga namang ito yung mga pinagpuputol-putol ni Johnny oh. Ayan oh. Bali natin yung ating kamera. Ayan, ito na yon. So ito yung ating dudugtungan mga kabutingting. Tanggalin muna natin ito kanyang drain para hindi tayo mahirapan kahit wag na siguro. Wag na lang, nakaganyan na lang yan. So yan, dudugtungan natin ito. Tapos titignan lang natin kung ano yung common na nakalagay dito. Yan, ito yung common sa spin dryer. Itong kulay brown. Yan, ito yung common. Tapos yung common ng para sa wash timer ay kulay green. Tapos reverse tsaka forward yung kulay dilaw. So ayan yung ating dudugtungan. Ayan. Kuha lang tayong pangdugtong mga kabutingting. So ayan, bali ito yung aking ipandugtong. Ito ay para sa sharp na wirings ito. Yung gagawin natin common nito ay kulay white tapos forward tsaka reverse yung pula tsaka kulay asol. Ayan. So itong kulay puti ay dudugtong lang natin dito sa kulay black. Tatanggal yan. Yung kulay. Ayan. Yung kulay puti ay idudugtong natin dito sa kulay green. May dumaan na motor kaya pinos ko muna. So yan. Yan, dudugtong lang natin yung kulay puti sa kulay green. Tapos yan. Ito ring kulay green galing dito sa contact point para sa door switch. Ikakabit din natin yung
dito. Yan, ipagsama natin itong kulay puti. Yan. Tapos lalagyan lang natin ito ng electrical tape. Siguro yung pagdugtong nitong kulay puti dito sa dalawang green, ito yung gagawin nating common. Hindi ko na ipapakita yung pagdugtong yan para hindi mahaba yung video natin. So yan, bali nadugtong ko na yung yung kulay white na gagawin nating common dito sa dalawang green. Kanina sinabi ko yung common ay kulay brown, so hindi ko na to gagawing common, yung kulay green na lang para hindi ako malito at hindi rin kayo malilito sa mga manonood. So ang tatandaan nyo lang kung ano yung nilagay nyong common, kasi itong common na ito sa spin timer at sa wash timer, ito yung ating ikakabit sa isang linya sa power cord. So yun lang yung ating tatandaan, na ito yung kulay white na ito. So ang susunod, itong reverse at forward, yan ito yung ating dudugtungan, yung kulay dilaw. Yan, bali dudugtungan kahit magkabaliktad-baliktad ito mga kabutingting ay walang problema. So ang ikakabit ko dito na kulay ay kulay pula at kulay asol dito sa dito sa dalawang kulay dilaw. So ikakabit ko lang yung pula at asol dyan, at hindi ko na rin ipapakita yung pagkabit dyan or yung paglagay ng electrical tape. So yan, bali nakabit ko na yung dalawang dilaw sa pula at saka asol. Ito yung reverse at saka forward sa washing machine. So yung natirang kulay brown mga kabutingting ay ito yung gagawin nating kakabit sa line capacitor. Yan. So dudugtungan din natin ito. At ganoon din yung pagdugtong nito ay hindi ko na rin ipapakita. Kulay brown din naman yung aking idudugtong dyan. Ito ay power cord. Yan, itong wire na ito na aking idudugtong. So stipot lang muna kayo dyan. At hindi ko na ipapakita yung pagdugtong nito or yung paglagay ng electrical tape. So ayan, dugtungan ko na yung kulay brown na gagawin nating para sa line capacitor. Uulitin ko yung aking pag-wirings. Itong dalawang dilaw na dinugtungan ko ng asol at saka pula, ito yung para sa reverse at sa forward. Tapos itong dalawang kulay green na ito naman yung para sa common. Dapat sa original na pag-wirings nito mga kabutingting ay nagiging dalawa ito, pero dinugtungan ko lang ng isa. Kung sa baga jumper ang tawag nito. Yan, para magiging 4 lang na wire. Dapat talaga nito ay 5 papuntang doon sa baba. So ito yung ating lalagay lang dito. Yan, isiksik lang natin ito. At dito sa butas. Madali lang naman ang pag-wirings nito mga kabutingting. Hindi naman to ganun kahirap. Yan. Lumusot na yung 4 na wire dito sa ilalim mga kabutingting. So meron dito, yan kung nakikita nyo, yung kanyang contact point kahit nakababa na yung kanyang takip ay hindi nakalapat. Ayan, hindi nakalapat. So gagawin lang natin dyan ay tataas lang natin yung takip, tapos ibababa lang natin ito. Yan, ibababa natin itong kanyang yung nasa baba, tapos isusunod naman natin itong nasa taas. Yan, para pagka isarado ay magkukontak dapat yan, yung contact point na yan. Hindi pala kita ang kagwang. Ayan, tingnan natin. Ayan, nagkukontak na siya. Kanina ay hindi nagkukontak. At ang kagandahan nitong motor na ito mga kabutingting, kahit ito ay medyo may kalumaan ito ay tanso yung kanyang ginagamit na motor. So ito ay ating takpan lang. Ayan, bali continue tayo doon sa baba mga kabutingting. So ayan, bali dito na tayo sa baba. Tuloy natin yan. Tapos balatan lang natin tong 4 na wire. Ito yung mga dinugtong ko doon sa mga putol doon sa taas. Parang naalala ko nito mga kabutingting, yung kanyang capacitor nito ay sira. Parang naalala ko lang. Ewan ko lang kung tama nga ba yung pagkaalala ko. So common itong motor ng wash motor at saka yung spin motor ay kulay black. So ayan, yung dalawang kulay black na common sa motor at saka spin motor ay nakakabit na dito sa isang linya. So yung isang linya na kulay puti, ito yung kinabit ko doon sa kulay green na dalawa. So ito yung common. So lalagyan lang natin ito ng so dahil ito yung common, sinabi ko kanina ikakabit natin sa isang linya sa power cord. Mali pa ako So ito yung ating lagyan ng close-in wire connector. Yan. Tapos kanina sinabi ko yung kulay brown na ito yung gagawin nating line capacitor dito para sa spin motor, at saka yung preno nito wala na itong preno dahil yung kable pinutol na. Para sa akin naman ay okay lang kahit walang preno, hindi naman ito sasakyan para bumangga, kaya okay lang. So hahanapin natin ngayon dito sa
dito sa ano spin motor kung alin ba dito yung pinakamababa na reading, dahil yan yung gagawin nating itong kulay brown nito, yan yung gagawin natin na magiging para ba paliwanag, ang hirap paliwanag basta ihahanapin natin yung pinakamababa na reading, tapos dito natin ikakabit itong kulay brown na ito. So stay put lang muna kayo dyan. So ayan, meron ako dito ang tester. Para yatang malabo malabo. Ewan ko lang kung kita. Malabo din yung aking paningin dahil hindi ko nadala yung aking salamin. Kalimutan ko, kagawang talaga. So siniksik ko lang yung test probe dito sa common, kulay black. Tapos titistirin natin o hanapin natin kung alin yung mababa. Yan, meron tayong na kuhang 114 ohms dito sa kulay brown. Lipat natin dito sa kulay blue. Ito 134, tapos 114. So ito yung pinakamababa, yung kulay brown 114 ohms, tapos dito sa kulay blue ay 134. So good ang motor nito mga kabutingting. So dito natin ikakabit itong kulay brown na papuntang timer o papuntang taas dito sa kulay brown na ito. Yan. Tapos ito yung capacitor nya. Putulin na natin itong mga to, or kaya wag na lang, itong kulay blue na lang para magiging pantay siya. O yan, so ito yung ating iwa-wirings lang. Yan dito sa kulay brown. Kung sa baga nagiging tatlo ang kulay brown nito. Tapos lagyan lang natin ng close in wire connector, at hindi na kompleto yung close in wire connector nito dahil hindi ko na alam kung nasaan. Ayan. Ayan, tapos yung kulay blue sunod lang din natin sa kulay asol. Ayan. Ito yung line capacitor, yung sinabi ko kanina sa kulay brown, at ito naman yung single capacitor dito sa kulay asol. So itong dilaw ay kakabit natin ito dito sa yan, sa reverse tsaka forward na ginawa nating pula at tsaka dilaw, sa halip na dilaw dapat kasi wala akong available, ito lang ang meron akong wire. So kaya nagiging asol at saka pula yan. Yan, kuha tayo dito ng isang linya sa papuntang motor. Ito dilaw pa rin. Ganon din dito. Nagiging dalawang dilaw ito, isang asol. Tapos dito sa kabila, dalawang dilaw, isang pula. So, ewan ko lang kung tama ako kung sira yata ang kapasitor nitong sa washing sa pagkakaalala ko. So yan, mamaya na natin yan lalagyan ng electrical tape dahil may naalala ako na parang sira talaga yung kapasitor na yan. Yan, ito yung ating saksak yung power cord. Ayan, tapos unahin lang natin yung spin dryer sa pagpaandar. Yan, ikutin lang natin yung spin timer. Ayan, may ikot na, at pwede natin itong bubuksan dahil hindi naman ito hihinto dahil wala ng preno. Ayan gumagana na. Tapos tingnan naman natin yung dito sa washing machine. Ikutin lang natin yung wash timer. Ayan hindi umiikot. Yan, walang cut yan mga kabutingting. Dahil naalala ko nga na sira talaga yung kapasitor nitong sa washing machine. At meron ako ditong dala. Ayan yan, umuugong lang yung sa motor ng washing machine. Ayan hindi masyadong rinig, basta umuugong na lang. At mayroon ako ditong pamalit. Yan, ito good ito mga kabutingting. Ito ay second hand lang na 11 UF, pero mayroon na lang ako ditong nare-reading na 10 UF mahigit, pero ipapakita ko sa inyo para magiging fair naman ako dito. Basta itong sa washing machine na kapasitor, sira ito dahil kita nyo naman hindi siya gumana. Yan, papakita ko na lang sa inyo. Yan, kuha tayong tester or gamit tayo ulit ng tester kasi malabo. Yan, silik natin sa capacitance. So kunin lang natin itong kapasitor na ito. Yan, or tatanggalin natin yung sa pag wirings. Ayan, so ito yung kapasitor nila. Ayan hindi ko masyado makita. Alam ko 10 UF ito. Hindi ko na masyado makita dahil malabo yung paningin ko pag wala akong salamin. Ayan, ito ay ating titignan. At tingnan nyo kung ilan ang marireading natin dyan. Ating mataas. Pero ayaw umandar, umuugong lang. Yan 11, 13, hindi siya humihinto. Yan
pero ayaw niyang umugong, ayaw niyang umandar. So, wag muna natin tong iwa-wirings. Ito, yung sa akin na lang muna. Yan. So, dito naman tayo sa sinabi ko palang kapasitor. Kaya kang sira na itong aking tester Alam ko sira na yan Try nga natin dito sa aking kapasitor kung ilan ang makukuha nating continuity. Ayan 10.48 or 10.52. So good pa itong kapasitor na ito mga kabutingting. At malalaman din naman natin kung buo pa ba itong kapasitor na ito dahil iikot yan or hindi. Kung iikot, ibig sabihin itong kapasitor na inano ko ay buo ito. Dahil yung kanilang kapasitor ay ayaw gumana, umuugong na lang. So ayan. Ganyan lang yan. Tapos ikutin natin saksak natin yung power cord. Ayan, umiikot na. Ayan tingnan natin kung mag-reverse. Ayan, nag-reverse. So para walang daya, kasi nandito rin yung may-ari. Ayan, ito yung may-ari na nandito. Ugutin natin. Ayan, ugutin natin. Di babalik natin yung original para magiging pair lang ako dito. So mamaya ipagbalik ko dito pagalitan pa ako. Dahil yung kausap ko dito mga kabutingting ay wala. Nasa bundok daw. Pero nag-usap na kami na ngayong araw na ito na magpagawa ito. So ayan, bali nakabit na natin yung kanilang kapasitor. Ayan. Saksak natin. Ayan hindi may ikot. Ayan umuugong lang. Yan, siguro kung naririnig nyo ay umuugong lang. Hindi talaga umiikot. Ibig sabihin sira talaga yung kapasitor. Kasi ito tinignan ko na at medyo may katagalan na ba. So naalala ko lang. So sira na itong linya ng kapasitor para sa wash motor. Sira na yan. So ito na yung sa akin ang ikakabit ko. So yan. Tapos itong tatlo na ito, ang paglagay ng electrical tape ay hindi ko na ipapakita. So istipot na lang muna kayo dyan. So yan, bali nalagyan ko na siya ng electrical tape. Ganon din tong isa. So ito ay ating babalutin lang ng plastic. Hey! Hinatsing pa. Nagbuwang talaga. Yan, balot lang natin ito sa plastic. Para siguradong hindi makukuryente o magkakaroon ng ground. Yan. Tapos lagyan natin ng cable tie. Sikanhan lang tong aking cable tie. So yan. So nagiging dalawa na yung kapasitor nito dahil yung kapasitor ng dryer ay good, yung kapasitor ng para sa wash motor ay bad na, sira na. So palalagyan ko ito ng tubig mga kabutingting at para masubukan kung ito ba ay mabilis. Tinignan ko naman yung kanyang pan belt dito, okay naman siya. Medyo medyo mahigpit pa ba. So yan. Saka yung ito, lalagyan ko na rin ng tornilyo. Hindi ko na ipapakita yung paglagay ng tornilyo at ganoon din dito. Kita nyo naman kanina, umaandar na. So, ang problema lang nito ay yung wirings at saka yung kapasitor. Boy, kuha ka tubig. So, yan, stipot lang muna kayo dyan. So, yan, bali, nalagyan ko na siya ng tornilyo at hindi ko na nilagyan. Dito lang sa gilid. Tapos, dito, hindi na rin. Dito lang. So, hindi naman yan maaangat na. Tapos dito, hindi ko muna siya tinakpan. Baka mamaya may problema din yung kanilang drain. So, hindi ko muna tinakpan. So, lagyan mo tubig, boy. Para buhos mo na, boy, para mabilis. Siyang buhos lang. Palagay natin yung tubig. Baka mamaya, may problema yung drain nila. So, mamaya hindi sila makapundo. So, okay naman. Ayan, walang tumagas. So, saksak natin ito para malaman natin. At nang makita nyo rin. Yan, ikutin lang natin yung wash timer. So ito na, napakadumi. Siguro sila na yung maglilinis nito mga kabutingting. Tapos yung spin dryer may ikot na rin. Ayan o. Diba? So okay na ito mga kabutingting. So continue ko itong video na ito doon sa, kay ito may-ari si nanay. Doon sa kanyang dryer ayaw daw gumana at ewan ko kung ano yung sinasabi niyang naputol daw. So tignan na lang natin yun at doon ko tayo kukontinue at ililigpit ko rin yung aking gamit pa. So yan mga kabutingting, ito yung sinabi ko sa inyo na hindi ko alam kung ano yung reklamo ni nanay nito. Tinali daw pala ito, yan ito. Pero di na ko sukot kung ba nagitali pa, nagtali na matanggal malang gihaton.
Yan. So tingnan na lang natin mga kabuting-ting kung ano yung problema nito. So ito ay aking ilalagay muna dito sa kalsada dahil mayroong yan o, mamaya para hindi rin tayo mahirapan sa pagtingin ba. So dadalhin ko muna dito. Stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali andito na. So ito ay ating titignan, didiretso tayo dito sa pinaka spin motor nya at tatanggalin natin yung takip. At ayaw ng may-ari na ganito, mayroon daw tali-tali. So tatanggalin natin yan mamaya at hindi ko rin alam kung bakit may tali. Yan, tatanggalin natin itong tatlong tornilyo. Singilan ko doon sa kabila mga kabuting-ting, baka magtanong kayo, 700 ang singil ko doon. Kasi napakalayo, ang pamasahe papunta rito ay 100. So 700 ang singil ko. So magkano na lang sa akin doon? 500 sa pamasahe pa lang. Sabagay, yung kapasitor naman ay mura lang yun dahil second hand, pero good naman yun. So yan, so hindi ko alam kung ano yung itinali-tali. So check na lang muna natin yung pinaka spin motor nya. Yun yung ating uunahin. Check muna natin yung preno. Nako, tingin ko yung preno ang problema nito mga kabuting-ting, dahil yung kanyang preno nakadikit dito sa coupling. So kahit wag na muna nating iti-tester yan, kuha tayo ng extension. Kuha tayong extension. Tingin ko yun lang yung una kong nakikita. Tapos tatanggalin na lang natin yung tali-tali na yung yan o, yung tali na yan. Nay, pwede makisaksak po nitong ano, Nay? Ayan, stipot lang muna kayo dyan at gagamit tayo ng extension. So yan, mayroon na ako ditong extension. So ito ay ating ikakabit dito. Tapos ikutin ko lang yung spin timer sa taas at iayos ko lang din yung aking tripod. Ayan. Oh, umiikot naman na ya. Muikot. Ang kadapit diferensya ba ini do? Kani ba wa may problema na sa dihas wasing tinirang. Di spin dryer. Oh. Okay naman. Wala? Yan, hintok agad. Ano na nangyari? Sige. Oh, hintok agad na. May hintok talaga yan ay dahil may preno. Ayan o, okay naman pala. Kahit nakadikit yung preno ay okay naman. I-adjust lang natin ito kunti mga kabuting-ting. Yan ito. Ayan. So gutin ko lang dito yung saksakan. Taas ko lang yung takip. Ayan, para huminto. Tapos ilipat lang natin ito dito sa pangatlong butas. Ayan. Kanina ay nandito yon. Ngayon andito na sa pangatlo. Kasi nakadikit yung preno. Ayan, okay na ito mga kabuting-ting. Tingnan natin kung makakaikot ba. Ayan ah. Pero malakas tong motor na ito dahil kahit nakapreno umiikot. Ayan oh, gumagana. So tatanggalin din natin itong tali dahil gusto ng mayari ipapatanggal. So ayusin ko lang yung aking tripod. So ayan, bali titingnan natin kung para saan itong tali na ito. So ito ay mayroon tong tornilyo dito. So tatanggalin lang natin yung tornilyo. Ito yung sinasabi kong tornilyo. Hindi makita. Ayun oh. Ayan yung tornilyo na yan. Ayan, hindi lang masyadong makita mga kabuting-ting at hindi ko na ipakita rin yung pagtanggal niyan. Mahirap yung aking posisyon dito. So stipot na lang muna kayo dyan. Ayan, bali natanggal ko na yung pinaka-tornilyo dito sa ilalim. So iangat lang natin ito. Ayun. Kaya naman pala tinalian siya mga kabuting-ting para itong kanyang micro switch ay aangat. Aangat, ibig sabihin naputol pala yung pinaka-ano niya dito. Naputol. Ayun. Tingnan natin kung magagawaan ko ba ito ng paraan. Kailangan siguro natin ng mahabang tornilyo. So ang purpose pala nito ay igaganyan pa ng may-ari para yung kanyang micro switch ay maglapat or magkukontak doon sa pinakailalim. So kailangan pa nilang gaganituhin. So titignan ko ito kung may magagawa ba akong paraan ito mga kabuting-ting. So stipot lang muna kayo dyan at hindi ko na ipapakita yung kung ano man yung aking magagawa dyan. So yan, bali ito yung aking ginawang paraan mga kabuting-ting. Yan, naglagay ako ng alambre para pag nakaganyan yung takip at pag ibababa mo siya, tatamaan niya itong kanyang ito, yun sa aking kamay, tatamaan ito para iangat para magkaroon siya ng contact dito. Ito hindi pa namin ito tinisting kung ayan ba ay effective. So malalaman natin dito ngayon at ipapaayos din yung wire na yan. So tignan natin, ikotin natin yung spin timer. Ayan, gumagana. Tapos tingnan natin. Ayan, huminto. Tapos
iangat natin, ay bababa natin. Ayan, nagkakaroon na siya ng contact. So yun lang yung aking ginagawa, alambre lang ito. At matigas itong alambre na ito dahil doble. Yan, at siguradong pag bababa mo yung takip, tatamaan talaga ito. Yan, at magkaroon siya ng contact. Sige po nay, sige po. Ayan, gusto niyang iti-testing pero kukunti lang naman nay. Sige na, okay na. Ha? Pwede, pwede. Okay naman, okay lang din naman po. Sige. Ay, para ba ganun ko? Ayan, may ikot na. Ayan. Ayan, tumatakbo mga kabutingting. Dahil kasi isang piraso lang. So okay na siguro ito mga kabutingting. Yan yung paglagay doon sa takip. At yung pag ano lang pagayos niyang ano na yan, saksakan ay hindi ko na siguro ipapakita. So yun lang yung pinaka problema. Dito lang pala, akala ko yung preno. Nakatikit din kasi yung preno. So ito lang. So ito lang yung solusyon. So okay na yan ay. Sa pangalan Ha? niya. Sa pangalan. Inting butingting. Nagsasubscribe ka. Ayun, salamat. So yan. Hindi ko na ipapakita yung pagtakip nito. So dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. Araw ng Martes. Kahapon wala tayong upload dahil araw ng botohan. So yan. Dito ko na po tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito at kung mayroon kayo ditong natutunan, baka pwedeng palike at pakishare. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify ka pag mayroon akong mga bagong i-upload na video. At hindi ko na tinisting yung kanilang washing machine, pero mas maganda, i-testing na rin natin. Ayan, nakatesting na. Tugutin natin, baka mabasag pa. So ayan, bye-bye na mga kabutingting. At hindi ko na ipapakita yung pag-aano niyan, pag-aayos.